Welcome to The Knology! What? Ako po si Patrick, taga Pandi, Bulacan. Pianista. So it's been so long na pianista. Yung pamilya ko is talagang born again Christian. So namulat sa church at natuto mag-instrument. So ayun nga, nag-focus ako sa keyboard. So may konting knowledge sa keyboard na pwede kong i-share sa inyo. Okay. Essential practices. Madami kasi siyang para sa akin personally, hindi ko man nila lahat. Unang-una kasi para sa akin, sa way na kinalakihan ko at yung nakasanayan ko is, number 1 dyan is always pray muna. Laging pray ka lang muna and nakasama doon yung heart check. Yun yung term na ginagamit sa amin kasi kung tutugtog ka sa harapan, kung hindi okay yung puso mo or something, which is parang nonsense lang din. Number 2, magtatanong ka lang sa sarili mo, anong purpose mo, bakit ka tumatayo? Tatayo ka ba kung like obligation lang or gusto mo talagang tumayo? Yun yung tanong dun eh. Kasi kung tatayo ka lang dyan para sa obligation, parang wala lang din. Hindi mo ma-feel yung presence ng Lord basically. Parang sa audience ka lang, naghahanap ka lang ng fans, parang ganun. Ayun, tapos preparation number 2, mind rehearsal. Yung tawag namin, mind rehearsal. Kasi ang practice most probably is the day before ng service, like the night before. Once a week lang. Depende, diba, kung anniversary or something. Pero pag yung regular church Sunday, every Saturday night. Sisimula kami ng 5 or 6 p.m. hanggang 10 p.m. Yan ang practice time namin. So, pangatlo, before service, kaya nga laging maaga ang mga tumatayo. Kaya laging maaga, like at least 1 or 2 hours before. Technical check. Check your instrument. Check your instrument. Hindi lang sa keyboard, lahat mic, sa mga audio, sa gitara, sa drums. Lahat check nyo. Kasi iiwasan nyo yung at the middle of the service or tugtog, may technical problem kasi hindi mo nasaksak ng maayos, may umuugong, may feedback. Yun yung iniiwasan doon. So, isa yun sa napakahalaga kasi magre-reflect kayo sa tao, especially sa congregation, na ay maayos tong church na to, maayos yung process nila. So, isa yun sa mga necessary at essential na gawin. Technical check. Yun lang para sa akin. So, yun. Actually, isa rin yun sa tinitignan ng mga bagong member. Oo. Kasi doon nila pinag-face kung maganda ba yun. Oo naman. Kasi hindi ako personally, naniniwala ako na as musician, nag-evangelize din tayo through music. Kasi, hindi ka lang tutugtog dyan para pagkatapos ng service, uwi ka na, bahala ka sa buhay mo. Hindi. Ipapakita mo sa congregation, sa tao, makaka-inspire ka ng mga tao. Kung sino may attend, kahit Filipino man yung ibang lahi, mapapakita mo sa kanila na, wow, nakikita ko yung Lord sa buhay nila. Parang ganun. Yun yung magiging mindset mo doon. So, yan ang ko. Yun ang mga dapat na essential na practices before tumugtog. Ay, madami yan. Number 1, do's and don't. As a keyboardist, don't overplay. Not just for me, pero lahat yan. Kung acoustic ka man, bassist ka man, drummer ka man, don't overplay. Kasi, number 1, hindi ikaw ang bida. Yun yung keyword doon, hindi ikaw ang bida. Team mo, ng musician, kayo. And, gumagawa kayo ng harmony na maganda pakinggan sa congregation. So, hindi porket magaling ka, dapat sapawan mo na yung drummer, yung keyboardist, yung song leader mismo. Hindi ganon. So, yan. Wag mag-overplay. Number 2, don't do is, may kodigo ako, pasensya na kayo. So, know your instrument well. Tawag nila. So, kasi, kung ikaw ay musician, hindi ka naman gagamit ng instrument na hindi mo alam, basically.
So, ako, as keyboardist, may mga maliliit na bagay na natutunan ko na lang like sa journey ko as pianista. Number 1, know the volume control. Kasi, kung hindi ka marunong mag-volume ng tugtog mo, kung paano ka tumugtog, masasapawan mo, unknowingly masasapawan mo kung sino man yun nandiyan dyan. Yung gitarista, yung drummer, yung song leader, hindi mo alam na ang lakas-lakas na pala ng ng tugtog mo. And suddenly, mamamali ka. May mga ganong instances. So, Sa bagay, kapag wala kayong ingyan talaga sa tenga. oo. Tapos nagbe-base ka lang sa Lalo ko, tugtog mo. oo, yun. Hindi mo rinig yung yung nasa gitna. Oo, hindi mo madidinig kasi talaga. Like, nagsama-sama na yung tunog ng drums, tao, kumakanta, keyboard mo. So, maano ka na eh. Nandiyan yung keyboard, tapos nasa taas yung speaker. Oo. So, hindi mo control kung malakas ka. Hindi mo alam. Oo, totoo. Hindi mo alam kung malakas ka na ba pag nandoon ka. So, ang ginagawa namin doon, kung meron kayong tao, or let's say, musical director, or audio man, pwede na lang i-adjust yun. Yun ang trabaho ng... Man palang meron kami. Yun ang trabaho ng audio man. Kasi, kailangan yung audio man, alam mo bawat sulok ng church, kung malakas ba sa side na to. Kasi may mga speaker tayo, left and right, meron sa likod. Hindi mo alam. So, kailangan, yung audio man or sa MD, musical director, alam niya yung volume ng lahat ng instrument. Pati kumakanta, lahat-lahat yan. So, Usually, di ba, pagka kunyari ikaw yung MD, tapos bago ka lang, ay, pianista or gitarista, matagal na, sasabihin lagi, taas mo yung volume ko. may ganun. Pero, yun nga, isa din yun sa, papasok ko siya sa do ng pianista. Be humble. Like, isa siya sa mga essential. Kasi kung hindi ka teachable, hindi nakikita ang Lord sa'yo. Yun yung number 1. So, ano siya, accumulation of knowledge para lumabas sa'yo yung image ng Lord. Yun yung mindset mo dapat. Kasi kung ano ka lang, pupunta ka dito, nagpapaastig ka lang, baka may gusto kang paastigan dyan sa congregation, may nagagandahan ka dyan. So, hindi ganon. Oo, papogi ka lang, hindi ganon. So, yun. Ano pa mga do's ko? Yan, papasok ko na doon yung be humble, be teachable. So, yun nga. Huwag mag-overplay sa don'ts. Sa don'ts, Yung mga overplay. Kunyari yung tinugtog mo kanina, paano yung normal na, kunyari bridge to chorus? bridge to chorus. Usually, ang ginagawa namin dyan is kukuha kami ng idea sa YouTube. Siyempre, hindi ka man pwedeng sa sarili mo lang. Kung alam mo yung kanta, okay. Pero pag may mga gusto ko yung baguhin, konti, kukuha kayo ng idea. And then, based dun sa chord progression ng kanta, kung gusto mong dagdagan ng passing chord, ng overture, depende na sa inyo. Pero kung gusto mo lang ng simple, gayahin nyo lang sa YouTube, basically. Pero kung may mga instances lang na depende sa areglo ng kanta, kung paano yung labas ng kanta na gusto nyo, paano yung tunog. So, kung bridge to chorus lang naman, usually original lang din ang ginagawa. Doon sa tinugtog mo kanina, paano mo mapapakita? Yung sa simple way. Teka. Ano ba yung ano? Sige natin. Kuha natin ha. Kahit chorus na lang yung chorus. Yan. Natin ng konti. Yan lang siya. Hindi ka mag-overplay. Kasi pag mag-overplay ka, may mga ganun na pasundot. So, ang tawag namin doon is licks. Kung tawagin. Kung sa Tagalog, sa natutunan ko is tawag namin doon, mapalabok. May mapalabok ka. Madami kang sahog, basically. Madami kang ginagawa na hindi naman necessary. Yun yung ano ko doon. Yun. So, yung mga ganong bagay, iwasan mo na yun kasi hindi naman siya titignan. Isa doon, papasok ko din yun, tanungin mo yung tenga mo. Isa yun sa formula ko sa sarili ko. Tanungin mo yung tenga mo kung okay ba siya o hindi. Kasi, kung feeling mo okay, di magtanong ka, okay ba to o hindi. Pero pag tingin mo sa sarili mo na hindi, di wag mong gawin. Like, yan lang. Maganda na pakinggan.
wala kang overplay na ginagawa. Sobrang simple lang. Sabi nga nila, less is more. So, naniniwala din ako doon. Yan. Bida-bida ka. Ganon. Yun ang labas. Focus ng tao Sa'yo. sa sabi ng lyrics o yung Kumakanta. napupunta na lang Oo. kung gaano magaling. Oo. Ikaw na yung center of attraction. Ikaw na yung natataas. Totoo yun. Ayun, yun. Totoo yan. Totoo yan. To be continuated. That's the example of overplay